natanong na po ng lahat. Yung akin na lang pong katanungan makapagbibigay ng hinga sa inyo. At alam ko naman po, at alam naman lahat, sa buong mundo, taxman lagi ang kinakatakutan ng tao. Nasa Biblia nga po kayo eh. Kaya pagpasensyahan niyo po kung marami po kami mga katanungan dahil bilang kami po ay senador, kami po ang boses naman ng taong bayan. Kaya yung amin pong mga tanong sa inyo, hindi po para idiin kayo, kung hindi para tanungin lamang po kayo. At ito po mga tanong ko naman po ay hindi naman po ganun kabigat. Katulad po ng mga tanong ng boses ng masa. Ang tanong ko lang po ay, katulad po halimbawa, ako po ay may panukala patungkol po sa freedom of information. Gusto ko lamang pong malaman kung ang mga tauhan po ba ng BIR ay nagfa-file din po ba kayo ng SALN? Lahat po, obligado po kayo. Kasi po kami, sa utos po ng aming Ginoong Pangulo, ipinablish po yung aming SALN. Sa inyo po ba may pagkakataon na magpapublish din po ba kayo ng inyong SALN? Pwede po bang itanong yan sa atin pong commissioner sa ngayon? Ang SALN naman po, these are public documents. Opo, so This can be accessed. so katulad po ng hindi po kasi sa amin po talagang in order po sa amin ng aming Ginoong Pangulo na ilabas namin ng aming SALN, wala po kaming nagawa. Kayo po bilang commissioner, dadating po ba ang punto na yon na para po mawala yung agam-agam ng ang mga taong bayan, meron po bang ganun na pwede po kayong gawin? Titingnan po namin yon. Meron pong 16,500 na kawani ang Bureau of Internal Revenue. Ay, makaligayahan po ng taong bayan yan. Kahit po mapuno ang social media, kaligayahan po nila yan. Kasi kami din po, sa utos din po ng aming Ginoong Pangulo, na lifestyle check po kami. Pwede po bang mangyari din po yan sa inyo? May utos nyo ang lifestyle check? In fact ho, meron nga ho tayong mga ahensya na ng gobyerno na nagkakandak naman po ng lifestyle checks. Apo, kayo po, ginagawa niyo po sa BIR para wala na po yung mga tanong na ilan ang kotse mo, ilan ang ano mo, mga ganyan, ilan ang bahay mo, ilan asawa mo, yung mga ganun po. Magagawa po namin yan sa BIR. Opo, malaking bagay po yan. Opo, kasi alam niyo po, ang atin pong bayan ay dumadaan sa napakatinding pagsubok. Kapag tayo po ay naging transparent sa tao, ay makakalma po sila. Sa panahon po kasi ngayon, talagang ang tao po sa totoo lang po, ang dami ko pong pinuntahan ng mga pagpupulong. Ang gusto po ng karamihang grupo ay wag nang magbayad ng tax. Civil disobedience po ang nais nila. Ako po na po yung nagsasabi, wag niyong gagawin yan. Dahil hindi naman po lahat ng tao sa gobyerno ay may kapalpakan. Kaya ako na po ang nakikiusap na sana maging transparent po tayo lahat. Lahat po. Para ang taong bayan hindi na po nag-iisip ng mga civil disobedience o ano-ano mang mga bagay na makaka-disrupt pa po ng gobyerno natin. Isa na lang pong tanong, Commissioner. Ako po kasi nung panahon nung ako po ay artista pa, ako din po ay naging revolusyonaryo. Lagi ko pong inaaway ang gobyerno. At noong mga panahon na yon, na-weaponize po sa akin ang tax. Ako po'y nadali talaga ng tax. Ngayon po ba mapapangako niyo po sa akin na hindi na po yan magagamit para maipit ang mga nagsasalita ng hindi, alam niyo man po, ng kanilang kalooban sa gobyerno? Ang tagubilin po sa atin ng ating Pangulo ay mangolekta ng buwis efficiently and fairly. 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 So ibig sabihin po, ang kolektahin lamang ayun nararapat talagang dapat bayaran ng taxpayer at hindi ito dapat ginagamit na instrumento para i-oppress or gipitin yung mga tao for other reasons other than Tao at collecting the negosyo rightful po. taxes. Tao at negosyo. Totoo po yan. Opo.
Nakasumpa po kayo, Commissioner, ha? Nakita ko kayo kanina. Opo, pinapangako po natin yan. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong Pinunong Higit. Salamat Thank you. po. Before we wind up, kasi nakakuha kami ng report na yung dating ELAM wala na, di ba? Pinalitan na ng IRIS, Yeah. Yes po. Internal Revenue Integrated System. Ang nag-handle nito, yung Information System Group. Yes po, Mr. Chair. Ang sabi niya, ang report namin dito, wala kayong basis na i-compare yung PAN, yung FAN, at saka O506 kasi wala raw laman. Kindly investigate, Commissioner. Yun nga po ang dahilan. Kaya Yun nga, po ang bakit walang tinutukoy. laman? Yun nga po. Sinadya ba yan? Para wala tayong mabalikan na records. Kasi yun ang basis natin, sabi nga ni Attorney Kim, ni Com Kim, di ba? Na madali lang yan, may red flag kung ito yung PAN, ito yung FAN, tapos biglang bumagsak doon sa O506, meron tayong basihan para magsagawa ng investigation. Eh kung walang laman yung IRIS, anong gagawin natin? Yes, Mr. Chair. Kaya nga po, yan po ang utos natin after nating isuspend yung audits. Is for, yung po ang ibig sabihin That's one of natin the to submit reasons. inventory to update the information in the ELAM. Kasi nga po, hindi ho regularly na-update din. Yeah, ang problema yung dito status is ng quits LOA. na lahat yung nakaraan. Kinakailangan pong i-update po nila. Can So- we still reconstruct? We can do that po. Mr. Chair, At Please do ginagawa that. na po natin yan. Specifically yung sa case ng Makati because there are a lot of questions eh. Mr. Chair, if Yes, you will Senator please. Erwin. According to my source po sa BIR, an employee, nakakita po ng gray area, yan nga po na walang laman, yung sinasabi niyong IRIS. Nakita po nila na walang laman. So hindi po machi-check kahit sinong investigating body kung magkano ang binabayad sa gobyerno, magkano ang ang inassess, magkano lang napunta sa gobyerno. Kasi nga po walang laman siya, Commissioner. So you really have to investigate that. And kung po pwedeng reconstruct po. Dahil sigurado po ako, Mr. Commissioner, lahat ito mauubos. Mawawalan ka ng mga RDO at saka mga batas. Are you planning to make a reshuffle very soon, sir? Kasi halos lahat po itong mga nasa harap po natin, nirereklamo po. Wala na lang ho kaming oras kasi lahat po ito gusto kong tanungin isa-isa. Kaso sabi po ni Chair, next meeting na lang ulit. So, are you planning to do a reshuffle very soon? Yes po, Mr. Chair. Magkakameron po tayo ng reshuffling very soon. Okay, hindi lang po sa NCR kundi maging sa mga different provinces, Mr. Chair. Yes po, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Kailan nyo na-discover na walang laman yung IRIS nyo? Nung chinek nga ho namin yung status, Pag take over hindi po mo, update. Yeah, nung yeah, chinek, opo, walang opo. laman. Hindi po updated ang status. Ang report sa amin, Yeah. walang laman eh. Hindi lang hindi updated. But the thing is, if you can still reconstruct manually or through some other means, please do that. Kasi we will be able to unearth a lot of information. Yes, Attorney Kim. Actually, you can, because all the docket should be there. So if there's no information there, that's an accountability of the revenue officer and the RDO and the group supervisor. And actually, because you did not fill it up, dapat hindi nakaka-issue ng bagong LA sa'yo. Kasi hindi close yun. Meron inventory lang ho ang bawat examiner. I think you have 30. If you 30 open na hindi mo close kasi hindi ka makaka-generate ng bagong LA para sa examiner na yan. And the docket is your accountability. So kailangan ho ma-reconstruct yan kasi yung mga docket hindi naman ho pwedeng iwala yan. So in the next hearing, in-expect namin na makapag-submit kayo ng specifically doon sa may mga questionable, Yes, Mr. Chair. VAT-as or whatever, no? Opo. Mag-enjoy muna tayo magpasko, especially kayo. After Christmas, after New Year na tayo kasi nasa LOA pa lang tayo, wala pa tayo sa raft, ha? Wala pa tayo sa mga ibang task forces and ang dami pang questions doon. Kasi yung RAFT is another issue.
that we have to tackle in this hearing or succeeding hearings. And the other, how many task forces have been created under Commissioner Lumagi? Yung ano po bale yung raft po at saka may mga yung special task force na hindi na kinakaya ng NID like yung kasi meron din po yung pagka masyado na marami like itong sa flood control Yeah. kailangan talagang tulungan at i-augment yung NID. That's why there's another task force para dun sa mga ganong cases. Anyways, next hearing na lang natin pag-usapan kasi medyo late na rin yung Senate President. No, just unsolicited advice. Total break. Enjoyin daw muna yung Pasko. Pero kung maaari, umpisahan nyo na rin imbestigahan. Total, bago kayo dyan. Mas magandang clean slate. Umpisahan nyo nang imbestigahan itong mga complaints na ito. Sa mga ini-email at saka yung mga aligasyon laban doon sa mga ninyo. Tara pag-shuffle ninyo, magandang itsura ninyo. Diba? Salamat. Thank you, Mr. Chairman. Pangit kaniyang digitalization how long will it take para makapuli digitalize yung BIR? Yan ang sakit natin kasi hanggat mayroong human contact, hindi natin maalis yung hindi tayo makakasolve ng gusto nating isolve. Pag binawasan natin or minimize or at least eliminate or at most eliminate, marami tayong ma-accomplish siguro. Yes, Attorney King. Actually, the BIR is digitalized. It's just that whenever we digitalize something, we put up a different system, and those systems does not talk to each other. The Irish, the one that's now being done, which was started even during my time, is to link all of this together. Kasi information from here feeds to the next. Unless nakalink sila, hindi mo ma-maximize yung mga digital data ng BIR. Kasi now, naka-silo siya. So kung magpapa-imbestiga ang BIR, kailangan sabihin niya sa IT, gumawa ka ng program para i-match ito. Kasi galing dito, galing doon. So itong IRIS na ito is parang kino-consolidate ng lahat. Pero lahat na data na yan, digital yan. The other thing is, kailangan gamitin. Kasi maski mag-digital kayo, kung hindi naman gagamitin at kaya we were forced, that's why the LA system, you have to encode, otherwise it will not come out. Then dapat noon may inventory yan na pag open yan, dapat hindi ka nag-i-issue para dun sa exam. There must be a disciplinary mechanism na pagka yung dinadown yung system, may sagutin dapat. Kasi kung deliberate, pagkatapos wala namang ginagawa yung commissioner, talagang deliberately they will find a way na mawala, na hindi magamit yung system. Yeah, but yun nga, like I've always said, even how nice the system, at the end of the day, it's people running it. So the people has to. I remember during the time of Commissioner Guerrero sa BOC, I asked them point blank kung naka-fully automated na sila. Sabi niya hindi. And then that was during the budget deliberation. Sabi ko, how much would you need to fully automate? Kasi ang experience natin, ang laki ng export record ng China to the Philippines. Pag kinumpir mo yung import record ng Pilipinas from China, naku, ang laki ng discrepancy. So dahil ang daming technical at saka mga under declaration, precisely, we're not fully automated. I think the So tinanong ko, BIR has ang sagot sa akin, magkano kailangan nyo? Sabi sa akin, 15 billion. Budget delivery, sabi ko, I'll find a way to realign 15 billion. Just give me the details as per your requirements. Hindi na nagsubmit. Ibig sabihin, hindi interesado. So now, I'd like to ask BIR the same question for the 2027 budget, assuming na nandiyan pa si Commissioner Mendoza. To fully automate or digitalize, yon, pag-aralan nyo na kung magkano. And kami, magtulong-tulong tayo, budgetan natin, pero gamitin. Yes. Thank you, Mr. Chair. Kasi alam nyo, dalawa tama ng publiko Expenditure side, ito yung series of hearings na ginawa namin 7 hearings. That's only the expenditure side. And mind you, we've been losing hundreds of billions of pesos.
in public funds. Ito expenditure revenue side. Ganon din. So dalawa tama eh. Magkabilang leeg eh. So at least ma-correct natin man lang yung at least ma-minimize natin malaking tulong sa government or sa mamamayan for that matter. Yes, Commissioner. Yeah, yes, Mr. Chair. But just to inform lang po the committee, the Bureau of Internal Revenue has a very detailed digital transformation roadmap. It consists of several projects. Kaya nga ho, meron na tayo mga sa latest data natin, 93% of our tax returns are being filed online. Ang problema nga, nawawala yun. 55% are being- Wala doon sa IRIS yun. Yun lang, isang district lang. Gusto natin compare yung PAN, yung FAN, yung O506, wala tayong basihan. Yeah, updating lang po yun at inuutos ko na po yun sa mga kawani ng BIR Please. at ginagawa po nilang updating ngayon. Thank you. Thank you very much. So we will suspend and until further notice, but I assure you, we won't be calling a hearing before Christmas and before New Year. So happy holidays. See you in 2026. Yeah. Maraming salamat po, Mr. Chair.